Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa kanya-kanyang relihiyon. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya.
salita, ako ngayon'y naririto na naglilingkod ng buong kagalakan. Dahil sa iyong purong salita, ika'y lubos na natagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Dahil sa iyong purong salita, ako ngayon'y naririto na naglilingkod ng buong kagalakan. Dahil sa iyong purong salita, ika'y lubos na natagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Dahil sa iyong purong salita, ako ngayon'y naririto na naglilingkod ng buong kagalakan. Dahil sa iyong purong salita, ika'y lubos na natagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Dahil sa iyong purong salita, ika'y lubos na natagpuan. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ang tunay na pananampalataya sa iyo, O Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon sa gabi ito. At hindi lang muna ako awit ngayon dahil maingay ang paligid at natapat na kami na nagbe-video okay. At kaya nilipat ko yung gawain sa Friday dahil maingay din. Tapos lalo pang lumala. Dahil video okay naman kalaban namin sa likod ng bahay. Pag-pray nyo na sana ay sagutin sila ng Panginoon sa gabi ito. Pray nyo na makapokus ako sa gabi ito sa Panginoon. Ngayon'y naririto At ating nabuksan na ating text sa gabing ito. Hatest, hey. Hatest, hey. Dito sa may Acts chapter 1, 7 hanggang 8. Acts chapter 1, 7 hanggang 8. Itong sinasabi rito. Acts chapter 1, 7 hanggang 8. Itong sinasabi rito. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanila sariling kapamahalaan na dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Maria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Connecting verse sa Luke chapter 12 verse 54 hanggang 56. Ito sinasabi rito. Sa 54, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo uulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyo iinit, at magkagayon nga. Mga pakunwari, marunong kayo umunawa ng palatandaan ng lupa at ng langit. Bakit hindi nyo naunawaan ang tanda ng kasalukuyang panahon? Connecting verse, 1 Peter chapter 5
hanggang 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Sabi rito, kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng kapanahunan ng kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Connecting verse pa, Revelation chapter 1:6. Revelation chapter 1:6, sabi dito, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Last verse, 2 Samuel chapter 7:25. 2 Samuel verse 7 verse 7:25, sabi dito, at ngayon o Panginoong Diyos, ang salita na iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod, tungkol sa kanyang sangbahayan, iyong pagtibayin nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. Pari ng Panginoon, tayo muna ay manalangin sa gabing ito. Nagilang Diyos, minsan pa Panginoon naman, nagpapasalamat kayo Panginoon muli sa gabing ito Panginoon Ama. At Lord, at pinigyan mo kaprabilyo muli Panginoon Ama, na makapangusap muli kayo Panginoon sa gabing ito Panginoon Ama. Lord, pangunahan mong gawin ito Panginoon Ama, kayo Panginoon ang siyang maghayag muli ng iyong salita na inihanda Panginoon sa gabing ito Panginoon. Lord, kayo nagsabi 2 o 3 Panginoon, nag-usap sa iyong pangalan na rin kayo sa aming kaligitnaan. Kaya Panginoon, muli kayong aming inaasahan Panginoon, maglantad Panginoon, may tinakdang salita sa gabing ito Panginoon Ama. Lord God, at itago niyo naman sa inyong likuran Panginoon Ama. Lord, walang magagawa pag wala kayo Panginoon Ama, kayo manguna sa gawain ito Panginoon Ama. Lord God, baka makakang bibig Panginoon, kayo ang hayaan magsaysay Panginoon Ama. Lord, saway niyo rin po maingay sa gabing ito Panginoon Ama, mga video okay sa paligid Panginoon Ama. Lord, kayo magpadala Panginoon ng mga ulan Panginoon upang sila'y manahimik Panginoon Ama sa gabing ito, upang malaya kayo Panginoon Ama, na Panginoon makapagsaysay ng iyong tinakdang salita Panginoon sa gabing ito. Lord God, Ama, at patumayin gawain ito Panginoon Ama, simula sa umpisa hanggang sa matapos Panginoon Ama. Samahan mo kayo Panginoon Ama, ang usap kayo Panginoon sa bawat isa Panginoon Ama. Bless mo Panginoon mga Lord, kapatid Panginoon sa gabing ito Panginoon Ama. Lord God, at kayo magpala sa kanila at magpahayag Panginoon sa amin lahat Panginoon. Lahat ng bagay nito sa inyo kanila sinasalig sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at Amen. Pray nyo na makapokus ako sa gabing ito. Kapatid Panginoon sa gabing ito Panginoon na mahal Lord. At kayo Yes, He is the word. He's rock of Jesus, the only one. He bears you. He bears
Puri ng Panginoon at ibinabati ko kayo muli sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus sa gabing ito. At nais ko lamang pasalamat sa Panginoon sa kanyang answer prayer kay Sister Cherry sa kanyang tatay. At naalala nyo yung nakarang last na gawain natin nung Sunday tungkol sa tatay niya pinalangin. At naghihingalo na yun, no? At pakita ko lang yung larawan. Isang patotoo lang to, ayaw ko lang palampasin ng pagkakataon. At matapos mapanalangin sa gawain ng Sunday at kabukasan ay tinanggal na yung mga aparato sa kanyang katawan at lumusog na ang pakaramdam, gumanda na ang pakaramdam. Tapos kahapon lang or Wednesday, lumabas na sa ospital at puri ng Panginoon sa kanyang buhay na patotoo at answer prayer na ginawa sa ating kapatid. Una siya ang may kahilingan na kalabas sa ospital na wala na siyang dugo, pangalawa sa tatay niya. At naalala ko yung mga ibang request pa rito na hiniling ng iba-ibang mga kapatiran, gaya nila Sister Belita at iba pa mga kapatiran na humiling ng panalangin at tinugon din ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang ayon din sa kanilang pananampalataya. Nais ko lang pakita yung picture. Gusto ko lang i-testimony nito. Ito yung larawan na yung naghihingalo na yung kanyang papa. Tapos, ito yung larawan na magaling na yung kanyang papa. Yan na, nakangiti na. Wala nang aparatos, wala nang mga nakalagay sa katawan niya. Puri ng Panginoon. God bless Sister Cherry at sa pagtiwala mo unang-una sa Panginoon at sa ministering ito at sa iyong pananampalataya. Kung hindi dahil sa iyong pananampalataya, tawag doon ay hindi rin gagaling, no? Lahat yan dahil sa inyong pananampalataya at sa pagtiwala sa Panginoon, no? Wala nang magagawang anumang itong ministering ito at ako, isa rin akong tao at lahat ito ay ayon sa inyong pananampalataya at sa tawag doon ay sa pagkakilala natin sa Panginoon at sa pagtitiwala natin, no? At tawag doon ay sabi nga ng Biblia, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin sa mga taong may malinis na puso at tawag doon ay sa kanya sumasampalataya, no? Kaya purihin ng Panginoon at salamat sa patutong yan. Purihin ng Panginoon at na may patuloy pa tayong protektahan ng Panginoon sa lahat at mga bagay at siya ang ating kanlungan, siya ang ating katugunan sa lahat ng mga bagay. At sa gabing ito, kung sino may request pa rin sa gabing ito, pwede nyo pong i-comment at isama sa panalangin sa gabing ito upang maisama muli natin sa panalangin ito. At magtiwala lamang tayo sa Panginoon, siya ang dakilang manggagamot. At kung ano man yan, at tayo dadako muna sa salita ng Panginoon at hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapahigit sa lahat sa salita ng Diyos. Kaya nais ko muna mangusap sa isang teka lang, hinihingi ni Sister Bichi yung verses na post ko na, hindi niyan siguro nakita. Sister Bichi, kung nanonood ka, nandiyan na sa wall, maaaring natakpan lang, pakihalongkat lang. Ito, ayan, sa Jeho Salazar ka pumunta. Yan, sa Jeho Salazar ka pumunta.
tayo magpatuloy. Teka lang. O kaya, nandito rin sa Stay in the Line. Punta mo na lang sa Stay in the Line. Sa Stay in the Line. Sa Stay in the Line. Stay in the Line. Stay. Nandyan na. Kuha mo na. Text mo ako kung nakita mo na, sis. Text mo ako kung nakita mo na. Okay na? Text mo kung nakita mo na, sis. Okay, tayo dumako sa salita ng Panginoon sa gabing ito. At nais ko kayong dalhin sa isang pangungusap. Wala rin, nandoon na. Sa page, sis. Sa page. Nandiyan dyan sa wall. Ayan, no? Nasa wall siya. Nasa Stay in the Line, sis. Nasa wall na. Nandyan, sis. Posibleng wala na riyan nasa wall. Nasa Stay in the Line. Ayan, o, naka-wall, ano. Ha? Nasa wall. Wag sa comment, wag sa messenger, nasa wall. Sa page. Nasa wall na siya. Hindi lumalabas, tinatago ng Facebook. Ha? Hindi lumalabas. Teka lang, punta mo ako sa Jeho Togonon. Doon ko na lang i-ano. Maselan siguro yung ano. Ay marunong makaramdam si Satanas. Iningayan nga kami rito ng video okay. Kain na yung oras natin. Pag hindi mo makita sa Jeho Togonon, punta ka sa Jeho Salazar. Jeho Togonon pala. Jeho Togonon, punta ka. Parang mo naman ako doon. Jeho Togonon Salazar. Daming hadlang eh. Jeho Togonon. Pag wala sa Jeho Togonon, nandoon naman sa ano, sa may kay Carla.
Kay Ate Carla mo, punta ka doon kay Ate Carla mo. Nilubos ko na para sure. Kay Ate Carla mo, pag wala dyan, punta ka kay Ate Carla mo. Yan na, lumalabas na sa Jeho Tugonon. Punta ka sis sa Jeho Tugonon. Sa Jeho Tugonon. Okay, tayo dumako na sa salita at nagugulan tayo ng oras. At nais ko mangusap sa gabing ito para hindi tayo makakulangan ng oras at na pinamagatang dalhin ko kayo sa kaisipang ito sa ating titulo na ibigay ng Panginoon sa gabing ito na pinamagatang kilalanin ang araw ng iyong kinakabuhayan at ang tanda ng panahon. Kilalanin ang araw ng iyong kinakabuhayan at ang tanda ng panahon. Na kinuha natin dito sa Acts chapter 1, 7 hanggang 8. Acts chapter 1, 7 hanggang 8. Sis, text mo kapag nakuha mo na. Sa Jeho Tugonon. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon, ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama, kanyang sariling kapanahunan. Mayroong mga bagay na hindi ukol, no? Sinabi rito, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon. Ibig sabihin, may mga tao na hindi alam ang kanilang panahon dahil mayroong mga tao na kung saan hindi itinakda sa kanya ng Ama, no? Upang malaman ang kanyang kapanahunan, no? Na dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sabi rito, no, pagdating daw ng Espiritu Santo, siya ang magtuturo. Sabi pa nga sa ibang verse, siya magtuturo ng mga bagay na dapat nyong malaman. No? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi. No? Kaya may mga taong mga saksi sa uling araw nito dahil yan sa banal na Espiritu na nasa kanila. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, no, ang pinapatubayan ng Espiritu Santo na ang pinapatubayan ng Espiritu ay silang mga anak ng Diyos, no? Kaya kung may mga tao na hindi mabantayan ang kanilang panahon o hindi sila naging saksi sa kanilang panahon, ay hindi ako nagsabi niyan, ang Biblia nagsabi, no? Kailangan ang pinapatubayan ng Espiritu, ang Espiritu ay sila yung mga anak ng Diyos. Saan pinapatubayan? Sa panahon, no, ng kanilang kinakabuhayan. Sabi rito, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kauliulihang hangganan ng lupa. Sabihin, ang mga saksing ito hanggang sa kauliulihan ng hangganan dito sa ating sa dulo ng panahon ito, no? Magiging saksi sila. Magiging saksi sa kapanahunan ito, no? Yung mga dinatnan ng Espiritu Santo. Kasi may mga tao na hindi nila makita ang kanilang panahon na kinakabuhayan ayon sa sinabi sa Luke chapter 12 verse 54 sa 56. Luke chapter 12 verse 54, 56, sabi ito, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo ulan, at gayon nga ang nangyari. At kung umiiip ang hangin mula sa timugan, ay sinabi ninyong iinit at magkakaganon nga. Mapagkunwari, marunong kayo mag-unawa sa palatandaan ng lupa sa langit, bakit hindi nyo naunawaan ang tanda ng kasalukuyang panahon, no? May mga tao na hindi nila malaman ang pangsakalukuyan ng panahon. Magandang gabi sa iyo, Sister Cherry, no? At ito yung topic na kung saan ay sharing natin sa kagabi na paintulutan ng Panginoon kung baka sakali buksan niyang topic na yan tungkol sa ito mamaya sa iyong katanungan, naway sagutin ng Panginoon sa gabing ito. Sister Bichi, at kung sa iyo na nakuha mo na, pakipaste mga verse dyan dahil napakahalaga ng mga bagay nito, no? At tunay kanina pa tawag doon na ginugulo ng kaaway ang pag-study ko at ang mga gawain maraming hadlang.
tinapatan tayo ng video. Okay, rito napakaingay. Tinitiis ko lang yung ingay. Panalangin nyo na hindi ako nawa ma-distract. Ngayon naman, may problema kung paano mapipaste yung mga verses dahil hindi lumalabas sa wall, hinarangan ng Facebook. Kaya kung makikita mo si Sister BJ doon sa may Jehotogonon sa Lazar, doon sa isang account ko, doon mo lang makikuha kasi doon nakita ko lumabas na siya. No? Kung sakaling tawag doon, doon kasi kay Ate Carla, kunin mo doon sa Ate Carla mo, sa wall niya. Napakahalaga lang nito. Ayaw ko palampasin na hindi makuha yung mga verse. Kunin mo doon kay Ate Carla mo. Check ko lang kung lalabas, di ko pa nakita kung lumabas. Lang, bigyan niya ang pagkakatama, iayos to. Daming hadlang. Basta ganito ang topic, lagi akong binubuno ng kaaway. Mga labanan talaga. Yan, nandoon kay Ate Carla mo. Kunin mo na lang. Tayo magpatuloy sa gabing ito at makipaste lang ang lahat ng mga binabasa. Ganon din kay Carla, hindi lumalabas. Yun na. Lumabas sa Ate Carla mo, kunin mo doon. Gaya na sabi ko kanina, no, may mga tao na kung saan ay marunong tumingin ng kanilang ara ay ng kapanahunan, no? Sabi nga doon sa Luke, no? Pero ang kanilang panahon ay hindi sila marunong, hindi nila alam kung ano yung kanilang kinakabuhayan. Ayon sa sinasabi ng verse sa Luke 12:54, sabi rito, sinasabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakikita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinabi ninyo iinit. At nagkakaganon nga. Mapagkunwari, marunong kayo umunawa ng palantandaan ng lupa at ng langit, bakit hindi nyo naunawaan mga tanda ng kasalukuyang panahon? No? Bakit? Kasi may mga tao na hindi nila makita ang kasalukuyang panahon ng kanilang kinakabuhayan. No? Okay, salamat sis. Nakita mo na. Sige, pakipaste na lang. Habol ka na lang. No? May mga tao na hindi nila nakikita ang kanilang kinakabuhayan. No? At may mga tao na kung saan kulang sa pagkaunawa at pag pinapakita, nakikita naman dahil interesado silang sa pampalataya. May mga tao na kung saan kahit pinapaliwanag na, no, palibasa, nakatingin sila sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, no? Hindi sila muna sumasampalataya para ihayag sa kanilang Panginoon ang mga bagay na nakatagong lihim. Lihim talaga to na pinapahayag to sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi mapasok ang banal na Espiritu pag hindi ka interesado. No? Ang banal na Espiritu po, ang hiwaga ng Diyos o ang kanyang kapahayagan, pumapasok lang. Ang nagpapahayag sa atin, hindi naman sariling unawaan natin Hindi naman intellectual Ang Diyos mismo, ang Diyos ay Espiritu. Siya ang nagpapaunawa sa atin para maunawaan natin ang mga hiwaga ng Diyos o yung kanyang mga hiwaga. Kasama dyan palantanda ng ating panahon. No? Hindi natin maunawaan sa sarili ng karunungan, sa sarili ng intellectual. Ang banal na Espiritu magpapaunawa yan. No? At pag tawag doon, hindi natin siya maunawaan pag hindi natin pinapasok ang banal na Espiritu. No? Ang pintuan ng tao ang kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Pag sumampalataya sa Diyos, makakapasok ang banal na Espiritu sa taong iyon, no? At ang Espiritu Santo mismo magpapahayag sa tao, no, sa kaluluwa ng mga bagay na nakatagong lihim. Magiging lihim 'yun hangga't hindi mo siya sinasampalatayanan. Pag sinampalataya mo mga bagay na hindi nakikita, at makikita mo ang mga lihim ng mga bagay dahil ang Diyos ay sumayo, no? Ang Diyos ay nanahan sa iyo. No, mamaya ating isa-isahin mga bagay na yan, may mga patibay yan, no? Sabi rito, no, mapagkunwari, marunong kayo umunawa ng palatandaan ng lupa at langit, bakit hindi niyo naunawaan mga tanda ng kasalukuyang panahon? May mga tao na hindi naunawaan ang kasalukuyang panahon, no? Sila ang umuunawa, no? Kasi ang salitang midnight o yung sa hating gabi, sigaw sa hating gabi, may mensahe doon. Pag sinigaw iyon sa ating gabi, hindi nila alam kung anong klaseng mensahe yun. Kasi kaligitnaan ng gabi, sa araw ng pagtulog yun
kasarapan ng pagtulog yun, maatawag doon, hindi naman yung literal na gabi, ibig sabihin, yung madatnang kang gising, ibig sabihin yung gising ka. Kasi marami kasi naggising-gisingin lang ngayon sa pananampalataya, pero ang totoo tulog naman. No? Parang ma-apply mo rin yan sa isang tawag na malahininga. Na mga terminology lang naman yan eh. No? Yung pag ikaw'y malahininga, natural, pag hindi ka mainit, hindi mo malalaman ng yung panahon na kinakabuhayan. Kasi hindi ka interesado talaga malaman ang yung kinakabuhayan. Totally, malahininga ka. Totally, hindi ka naman ganun sa Bisaya pa kadasig na maglingkod sa Diyos. O, ginagawa mo lang tradition ang parot sa simbahan upang sabihin mo kapagsamba ka sa Diyos. No? Pero hindi ka interesado ng iyong panahon na kinakabuhayan. No? Kaya, sabi rito, sa 1 Peter 5 hanggang 6, sabi rito, 1 Peter 5 hanggang 6, sabi rito, kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. No? Kailangan natin magpakababa kasi hindi ka nasampalataya sa mga bagay, no, na dapat maihayag sa iyo kung hindi alam mo, lahat ng sumampalataya sa Diyos nagpakababa muna yan. No? Hindi ka makakasampalataya sa Diyos pag hindi ka muna nagpakababa. No, lahat ng sumampalataya ay nagpakababa muna sa Diyos. No? Kaya napakahalaga ng magpakababa sa harap ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. No? Itaas ibig sabihin, mayroong iahayag sa inyo sa kapanahunan ng ating kinakabuhayan. Kasi sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, napakarami ngayon na hindi nila alam ang kanilang panahon na kinakabuhayan. No? Hindi maitatanggi yan. Napakarami. Kahit sa mga nag-aangking mga mananampalataya kuno at nag-aangking mga ministro, no, mismo sila pa mismo pumapatay sa kanilang mga membro. No? Sila pa mismong dumadaya sa kanilang membro. Ginagamit ang pulpito, ginagamit ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, pero ang dulo naman ay napapahamak ang kanilang mga tupa na inangkin nila. No? Kaya ayun ang problema, no? Pag sinasabi sa kanila ang babala ng Diyos, wala silang kabababaan sa salita ng Diyos. Kaya pagdating ng kapanahunan na dapat mahayag na sa kanila yon, dahil may sigaw sa hating gabi, hindi nagkulang ang Panginoon upang ipahayag sa atin ang mga bagay na ito upang mailantad to, hindi sila naniniwala, no? Dahil ang lihim na yan ay hindi yan basta-basta makikita sa mata lang, no? Maaring may makita ka pero hindi mo maintindihan ng malinaw. Bakit? Dahil ginagawa mo pa rin isang intellectual yung mga nakikita mo. Hindi nakatago sa isang bagay na kapahayagan upang maihayag sa iyo. No? Kaya nga, napakahalaga ng pakikinig din bukod sa nagbabasa. No? Kasi pag binasa mo ang mga salita ng Diyos sa Biblia, pag walang hindi mo pinantulutan na ito'y ipahayag sa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at may ginagamit ang Panginoon ng mga patnubay din na literal sa kanya mga ngaral sa huling araw na to, na may nagpadala siya ng apostol, propeta, tawag doon pastor, ebanghelista at guro upang malaman natin mga bagay na ito sa huling araw, no? At sabi rito sa Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa at mga nakikinig sa mga salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang sinabi dito, mapalad daw ang bumabasa at mga nakikinig, no? No? Hindi lang nagbabasa, kundi ang mga nakikinig. Yung mga salita ng hula. May mga hula kasi rito eh. Yung panahon na ating ilalantad sa gabing ito, yung mga katuparan ng hula na nailantad sa huling araw nito. No? Kailangan tuparin mo yun. Ibig sabihin, sampalatayanan mo yun sa mga nakasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. No? Kaya nga, sabi rito sa 2 Samuel chapter 7, 25, 2 Samuel 7:25, sabi rito, at ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita ng iyong salita tungkol sa iyong lingkod, no? At alam natin, ang nagbukas ng hiwaga sa huling araw nito ay tawag doon ang huling messenger sa huling araw na to, na hindi pinapanawala ng karamihang mga relihiyon, no? Na kaganapan ng Revelation 10:7 at kaganapan ng Malakias 4:4, no? Na hindi nila mailagay sa kanilang panahon, no?
Kaya hindi na lang nila binabasa yun. No? Ini-ignore nila yung banal na kasulatan. Kaya doon lumalabas na pumapasok sila sa ibang kasulatan na sinasabi nagbabawas sila at nagdadagdag sila ng kasulatan. Bakit? Hindi nila pinapaniwalaan na mayroon tinawag na huling propeta sa huling panahon ito upang buksan ang hiwaga ng Diyos. No? Upang mailantad sa ating harapan. Ano ba yung mga nabuksan na hiwaga sa huling araw nito? Mamaya papakita natin kung paano ito nagkaroon ng isa-isang paano ito nagkaroon ng katuparan isa-isa. No? At hindi natin mapapabulaanan na ito'y propeta ng Diyos dahil ito yung mga kanyang sinabi ay natupad. No? Yung iba doon, nagugulat yung mga denomination pag nagpapusa ko tungkol sa katugunan, tungkol sa na sinabi ng propeta, tungkol sa pandemonyak at tungkol sa mga chip sa kanyang balikat. No? Tawag doon na hindi na wala naman silang propeta, no? Pero yung sinasabi ng propeta, ukma sa kanilang paniniwala. Kaya ang resulta na lang nila ay mag-e-amen sila sa baba. Buti pa yung mga denomination sa labas nakapag-amen. O, yun ang problema. No? Pero yung mga nag-aangking end-time message, ang kanilang propeta ay si William Branham din naman, pareho kami, pero hindi sila makapag-amen. O, di ba? Kagaya ng preaching natin nakaraan, si Jesus ay sariling bayan ng mga Pariseo, pero hindi siya kinilala ng kanyang sariling bayan. Ang nakapag-amen sa kanya yung nasa labas. O, di ba? O, ganun din nangyayari ngayon. No? At tatawag doon ay ang sariling bayan na ng Diyos sa huling araw nito, na ng mensahe sa huling araw nito, pero hindi man nila inunawa o naunawaan ng mensahe kasi hindi nila pinasok ang mensahe sa kanilang puso at isip. Ginawa lang nilang grupo. Hindi makakaligtas ang grupo. No? Kundi kapahayagan at individual na kaligtasan at pagkakaunawa patungkol sa hiwagang binuksan niya sa huling araw nito. No? Kaya bagamat wala silang propeta na itinuro sa kanila, pero nakapag-amen yung mga iniisip nila mga denomination. Alam niyo ang salitang denomination kasi isa wala sa mensahe. Pero pag nakapag-amen sila, nasa mensahe na rin sila. Mga denomination na inaangkin nyo na sa labas, nakapag-amen sila sa mensahe ng propeta. Oh, yung pinupost ko dyan, chip sa balikat, nag-amen sila kasi sinabi ng propeta. Alangan, tatanggihan nila yun. Yung kanilang paniniwala rin, ang bakuna ay may kinalaman sa marka ng hayop. Tapos sinabi ng propeta ay ang bakuna ay chip sa kanyang balikat, pareho sa kaisipan nila. Di makapag-amen talaga sila. Oh, ayun ang ibig sabihin na ang patnubay ay Biblia. No? Kailangan tatlo ay pagtibayin tatlo, hindi pwede isa lang. Sabi nila, kailangan bumalik kayo sa kasulatan. Ito ang basihan para hindi kayo maligaw. Tama. Pero pag nagbabasa kayo ng Biblia, pag walang tagapaliwanag ng salita ng Biblia sa huling araw, sa bawat kapanahon may propeta pinapadala upang siya ang Diyos mismo ang magpaliwanag, ayon sa sagot sa Amos 3:7, ang Diyos ang basahin natin, no? Hindi nakasama sa line-out ko, sabi sa Amos 3:7, no? Mas maganda basahin lang natin para lahat nag-ugnay rito sa ating binabasa. Amos 3:7, no? Saan ba yun? Amos 3:7, hindi ko nalagay sa line-out natin. Sabi rito, Amos 3:7, bukas na lang tayo. Sabi rito, tunay ang Panginoon walang gagawin, kanyang ihahayag ang kanyang lihim. May lihim ang Panginoon eh. Ang lihim pala ng Panginoon yun. Sa kanyang lingkod na propeta, doon niya ilalagay ang kanyang lihim. No? Kaya nga lihim, kasi yung iba sa panong ito hindi nila alam ang mga lihim yun eh. Nganga pa rin sila sa kanilang panong na kinakabuhayan eh. No? Hinayag na pala ng Panginoon na pinadaan sa propeta. No? Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot, ang Panginoong Diyos ang nagsasalita. Ang Panginoong Diyos pala nagsasalita doon. Amen. Sinong hindi manghuhula? Sino ang nanghula? At nagkaroon ng kaganapang ito? No? Yung sinabi ng propeta sa huling araw, ang chip sa balikat. No? Sino nagsalita doon? Ang Diyos. Ang Panginoong Diyos ang nagsalita doon sa propeta. Meron siyang vessel na ginabat upang gamitin at hinula niya sa darating. No? Sabi nga ng propeta, mamaya babasahin din natin sa quote, no? Na tungkol saan ang tatawag doon kay mga kabataan sa huling araw ay may magsasabi na ayan ang batas ng ayan ang tawag doon. Sa huling araw makikita niyo mga kabataan, no? Ayan ang marka ng hayop, no?
Nahula. No? 1965 namatay ang propeta eh. No? 1964 niya yung sinabi, mamaya. 1964 ba yun? Mamaya basahin natin. No? At tatawag dun, ano na tayo ngayon? Di yung sinasabi niya doon, mga kabataan yun para sa darating sa panahong ito. No? Mga bata pa yung matatanda na ngayon. No? At makikita niyo na yan ang marka ng halimaw sa huling araw. No? At ang Panginoon na nanghula, sino na manghula? No? Ang Panginoong Diyos ang nagsasalita, sinong hindi manghuhula? Doon sa propeta. Ulitin ko, ang patnubay ng Diyos ay 3. Pinagtitibay lagi sa 3. God is, tawag doon, ang Panginoon ay laging pinagtitibay sa 3. No? God's number is 3. No? At tatawag doon ay ang patnubay, ang Biblia. At kailangan mo ang paliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta sa bawat kapanuhunan. Meron tayong tinatawag na seven messenger sa huling araw na ito, no, upang ipahayag upang tapusin ang hiwaga ng Diyos na hindi pa natatapos sa bawat kapanuhunan. No? At ganun nga ang ginawa niya. Mamaya ating mabasahin. No? Una, patnubay ang Biblia. Pangalawa, ang propeta. Ang Diyos pa rin yun sa pamamagitan ng propeta. Kaya ngayon, kahit may propeta ka, kung wala ka namang patnubay ng banal na espiritu sa iyong personal na buhay, hindi mo rin maintindihan. Kaya ang resulta, sa loob ng end time message na ito, no, may propeta nga sila, pero hindi naman nila maintindihan ang mensahe ng propeta. Ayun, nakakalungkot dun. Kita mo, may propeta sila. Ang propeta ko ay propeta rin nila. Minsan magtataka yung mga denomination, kayo minsan dyan, kayo na lang dyan. Pare-para ko yung end time message, pero hindi nyo maintindihan, hindi kayo nakakasundo. No? Oh. Minsan yung tanong na yan, parang bakit gano'n nangyayari, pero asa normal. Bakit? Kasi hindi naman nila tinawag ay hirang eh. Oh? Sa panahon ni Jesus nga, hindi naman lahat ng 12 apostle ni Jesus ay nakaintindi kay Jesus. Si Pedro lang. Iba-ibang paliwanag ng iba. Yung iba si Isaias ka ba? Tawag ito si Juan Bautista ka ba? Tawag doon. Andun yung isa lang nakaunawa. Si Pedro lang. Ikaw ay anak ng Diyos na buhay. No? Pero grupo yun lahat ni Jesus. Alagad yun ni Jesus. No? Alagad yun ni Jesus lahat. Kaya mga alagad din naman ng Panginoon yan sa loob ng mensahe sa huling araw na to. Pero hindi lahat nakaunawa. No? Hindi lahat ng sa panahon ni Moises, lahat yun hinakot niya. Patawid sa Red Sea, lahat yung congregation ni Moises. Pero 2 lang nakapasok sa Promised Land. Ang punto kasi rito, hindi tinatanong kung ikay alagad ng Diyos o tawag doon ay tinawag na Kristiyano na o mananampalataya, tawag doon ay masasabi na makakarating ka sa pag-agaw. No? Mayroong pag-aagawan na nangyari dito. Ang manatiling tapat sa salita, siya ang maliligtas. No? Hindi porkit na sa grupo ka na o narinig mo na ang salita ng Diyos, kung hindi ka naman nanatiling tapat sa kanyang salita, hindi ka maliligtas. No? Kasi ang kailangan din, halimbawa, naintindihan mo yung sinampalatayan mo, Brother Joe, nahayag naman sa akin, naniniwala naman ako sa sinabi ng propeta, sa salita ng Diyos. At naunawaan ko rin yung sinabi ng propeta, o maaaring pinatnubayan ka. Lahat-lahat na. Pinatnubayan ka ng Biblia, naniwala ka sa mensahe ng propeta sa huling panahong ito, tapos sumang-ayon ka rin sa sinasabi ng banal na espiritu sa iyong kaligitnaan. Nag-amen ka, hindi mo tinututulan yun. Sa daming tumututol, pero ikaw hindi ka tumututol. Ibig sabihin, pinapatnubayan ka rin. Pero, hindi doon nagtatapos. Kaya nga butas talaga ng pituan ng kaligtasan. Bakit? Kailangan manatili ka pa rin doon. Hanggang sa wakas. Manatiling tapat ka hanggang sa wakas. Kasi pag hindi ka nanatiling tapat hanggang sa wakas, hindi ka rin maliligtas. Kaya nang sinabi ng Biblia, huwag niyong pipigatiin ang Espiritu Santo hanggang sa kaarawan ng iyong pagtubos. No? Kasi marami rito mga end time message o sa huling araw na to na mayroon din mga ilan na intindihan nila ang mensahe. Kung hindi man lahat ng buo, pero at least nasa mensahe na silang panahon. Pero pinipigatin nila ang Espiritu Santo. Naging malahining nga sila. No? Hindi sila nagiging tapat hanggang sa wakas. No? Nagkakaroong bahid ng karamihan ang kanilang damit na pangkasal. No? Maaring maaring bahagi na sila ng 10 dalaga. Oh?
Pero nase-separate naman sila ng 5 dalaga dahil yung 5 ay mayroong langis ang kanilang ilawan, pero yung 5 ay hindi pinahalagan na nakatulog sila at di nila malayan ang kanilang ilawan ay wala ng langis. Naging panatag na. Kasi tinawag silang 10 dalaga eh. O maaaring natin matitipo ang ganyan mga tao na nakatanggap ng mensahe. Sa uling panahon ito, mga 10 dalaga yan. Pero diyan sa 10 dalaga na yan, nakatanggap ng mensahe sa uling panahon ito, mga dalaga na yan. Kaya nga tinatawag na nobya. Ngayon, pag sinabi bang nobya, tiyak na mararapture ka. Hindi pa. Kaya na lang, panataliin mo yung iyong langis sa iyong ilawan. Kasi ang dalaga ay tipo ng isang nobya. Kung ikay nobya na, kung ang iyo namang ilawan ay walang langis, wala pa rin kabuluhan. Kaya hindi lahat ng end time message o nasa huling mensahe sa huling panahon ito ay makakasama sa pag-agaw. Direktahan na tayo. Kailangan ang kanilang ilawan ay manatiling may langis kasi mamamatay pa rin yan. Kasi ang langis ang nagpapailaw doon sa iyong ilawan. No? Kaya ang sinabi ko, ang patnubay ng Diyos ay sa salita ng Biblia. Ngayon, pag wala kang patnubay ng banal na espiritu sa iyong kaligitnaan, patnubay din yun sa iyong kaligitnaan mismo, hindi mo rin maunawaan ng Biblia mo. Magiging intellectual lang yan at magiging tawag doon ay sa iyong kaisipan lang yan. Kaya iba-iba rin mga relihiyon ngayon kasi maraming relihiyon na hindi nagkakasundo. Kahit nga rito sa loob ng mensahe, sa end time message, may mga ganun bagay, hindi na natin maalis yan. Kasi nga, nagsama-sama naghalo-halo ang mayroong patnubay ng espiritu at wala. Ang problema kasi, mayroon din mga ministro na hindi naman tinawag ng Diyos. Nagpapaliwanag sa pulpito na walang patnubay ang espiritu ng Diyos. Kaya nagpapaliwanag, laman pala, carnal mind. No? Kaya, nagkahalo-halo tuloy ng paliwanag patungkol sa Biblia. No? Ngayon, paano sila mabubuko para malaman na ang kanilang paliwanag ay mali? Meron tayong pinadala ng mensahero sa uling araw na to upang salain ang kanilang mga sinasabi kung totoo mula sa tamang kaisipan ng Biblia. No? Tama naman na back to the word. Bumalik tayo sa kasulatan. Pero hindi lahat ng nagpaliwanag ng kasulatan ay tama. Yung iba, sarili ng kaisipan. Intellectual ba? No? Intellectual, ibig sabihin, tawag doon na kaisipan ng tao lang kanilang paliwanag. Hindi kapahayagan. No? Kaya, yun ang dahilan kung bakit iba-ibang paliwanag. Bakit? Dahil yun sa dalawang klaseng kumikilos sa isang tao. Yung isa ay banal na espiritu na nangungusap. Yung isa ay sariling kanya lang sa laman. No? Kaya napakahalaga ng patnubay sa huling araw na to upang ipaliwanag ang kanyang sariling salita na walang iba ang Diyos pa rin. No? Nasa anyo ng tao. No? Kaya, sabi rito, sa 2 Samuel 7:25 sabi ito, at ngayon Panginoong Diyos, ang salita ng iyong salita ay tungkol sa inyong lingkod, ay tungkol sa kanyang sambahayan, ay yung pagtibayin nawa magpakailanman. Sino ba'y magpakailanman? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. No? Pagtitibayin pa rin ni Jesus sa kanyang mga lingkod. No? Kaya sabi niyo, at ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod, yung sinalita ng lingkod ng Diyos sa Amos 3:7, tungkol sa kanyang sambahayan, no? Tayo sambahayan ng Diyos, iyong pagtibayin nawa, pagtitibayin pa rin. Hindi yun, ni magpakailanman. Sa Hebreo 13:8, si Jesus pa rin magpapatibay. At iyong gawa gaya ng iyong sinalita. Ano raw? At iyong gawin gaya ng iyong salita. Ibig sabihin, kung ano yung sinalita niya, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. No? Kailangan, kung ano yung kanyang sinalita, yun pa rin ang kanyang sasalitain. Ibig sabihin, ang salitang papagtibayin, no? Mamaya makikita natin kung paano pinagtibay ng Panginoon ang kanyang sinalita nung una sa huling araw nito. Binitawan ni Jesus ang kanyang salita noon. Halimbawa, sa Mateo 24, anong tanda ng kanyang pagpaparito? No? Marami maglalabasan ng mga bulaang propeta at tawag doon at magkakaroon ng gera, lindol, mga bagay na yan. Bakit nagkaroon ng pagpapatibay sa huling araw nito? Dahil nasaksihan natin ang panahon ng ating kinakabuhayan. Nakita natin ang realidad na nangyayari. No? At ngayon, ayon ang tanda ng pagpaparito ng anak ng tao, no? Na sinasabi naman sa Luke, no?
na kung saan ang anak ng tao ay mahayag, no? Bago mahayag ang mga tanda ng physical na literal, ay meron siyang binigay na tawag doon na mga bagay na sinalita upang sa huling panahon ito ay mabantayan natin ang kanyang sinalita na ito'y mangyari, no? At ang Panginoong Kristo Jesus din ang siyang mag-aanunsyo na ito'y naganap na sa inyong harapan. Gaya sa panahon ni Isaias, hinula si Jesus sa darating ng isang bata, no, na ipapanganak, no, na tawaging makapangyarihan Diyos, makakamangmanga, no, at tatawag doon ay bagay na yon, no. At tapos siya, yung pinanganak na siya, yung lumaki na siya, yung nangaral siya doon sa pulpito ng mga Pariseo, at sinabi niya ang kasulatang ito ay naganap sa inyong harapan, no. Pinagtibay ni Jesus ang kanyang sinalita ng kasulatang ito ay naganap sa inyong harapan. Ganon din sa huling araw na ito. Yung hinula ng propeta sa huling araw na ito, na mamaya makikita natin ang kanyang hinulaan kung paano nagkaroon ng kaganapan, ay pagtitibayin naman ng mga lingkod ng Diyos sa huling araw na ito na ito'y nagkaroon ng kaganapan. Sino yon? Si Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. No? Ngayon, paano natin malalaman na ang Panginoon nga ang nagpapatibay na nagkaroon ng kaganapang ito? Sasalamin tayo sa sinabi ng propeta. Kung ang sinabi ng propeta ay hinula niya ay dumating at nakikita natin ng realidad sa ating mga mata o at unawa at ang mga bagay na yan nahayag sa atin, tiyak tayo na ang katuparan na binitawan ng propeta ay nagkaroon ng kaganapan sa huling araw na to. Bakit? Mayroon tayong script, no, kung paano ito nagkaroon ng katuparan sa ating harapan, no. Bergio, bakit yung iba hindi pa rin alam na nagkakaroon ng katuparan sa huling araw na ito bagamat mayroon silang propeta? Alam nila yon. Lagi naman pinupost sa halos araw-araw dyan sa Facebook, no. Halimbawa, ilagay natin halimbawa palagi yung chip sa kanyang balikat na hinula ng propeta na yung batas na marka ng hayop, no. Lagi ko naman pinupost dyan, sinabi ng propeta, no. Palibasa, meron silang sariling version na aral, no. Kaya nga ang gagawin ng mga bulaang mga ministro at mga bulaang propeta, ang gagawin nila, magbabawas na lang sila ng mga sinulat sa Bible, mga kasulatan, at magbabawas din sila sa sinabi ng propeta. Kasi hindi swak sa kaisipan nila. Imbis magpasakop sila sa kasalita ng Diyos, ang gagawin nila ay dahil bangga doon sa kaisipan nila, magbabawas na lang sila ng kasulatan at sa sinabi ng propeta sa huling araw na to. Kasi babangga sa kanilang sariling kaisipan. Imbis magpasakop sila sa kaisipan ng Panginoon, ang Panginoon tuloy pinagpapasakop sa sarili nilang kaisipan, baligtad, no. Kaya ang gagawin nila, i-reject nila yon. Hindi nila tatanggapin yun. Ang pipili na lang sila ng mga doktrina na ayon lamang sa gusto nila, no. Kaya paikot-ikot na lang sila doon sa gusto nilang aral sa iba, pero yung tungkol sa panahon nila na kinakabuhayan, hindi sila interesado na malaman nila. Pero kung tatanungin mo sila, nag-antay ba kayo ng pag-agaw? Oo. Gusto niyo bang maligtas? Oo. Pero pag pinapalam sa kanilang panahon ng kanilang kinakabuhayan, hindi sila interesado. No? Bakit? Hindi na naman sila kumikibo kasi alam nila totoo sinabi ng propeta at napagtitibay naman sa panahong ito. Hindi lang nila mailantad ng kanilang sarili. Bakit? Lalo ng mga ministro, kasi nabuko ang kanilang aral na hindi swak sa sinabi ng propeta, na iniwala sila sa mensahero na propeta, pero hindi naman sila sumasampalataya sa salita ng Diyos na doon sa propeta, no. Bakit inigdor nila? Ayaw nila mapahiya sa kanilang membro, no, na kung saan na may sinabi pala ang propeta patungkol doon, no. Bakit napagtitibay namin? Bakit napagtitibay ng mga ministro na lubos na sumasampalataya sa kanyang salita ang panahon ng kinakabuhayan namin? No? May pattern. Hindi na kami magsasalita rito mula sa aming sarili. Salamat sa binitawan ng propeta at nakita namin ang panahon ng kinakabuhayan namin, swak sa sinabi ng propeta. Gaano kasarap marinig at pagmasdan ang iyong nakikita sa panahon mo ay nakita muna sa binitawan ng propeta sa hula sa darating. Kung tutusin yung mga denomination, mga nasa labas, yung mga wala silang propeta dahil hindi naman, yung mga ministro nila hindi naniniwala sa propeta, pero yung mga nag-i-amen dito, mga walang propetang pinapaniwalaan ng mga ministro nila pero nag-i-amen naman sa propeta.
Kung tutuusin, kontento na sila malaman ang panahon ng kinakabuhayan nila. No? Pero, tawag doon, bakit sila nakapag-amen? Kasi, nasasaksihan nila, meron din palang hinula sa darating kung paano nagkaroon ng kaganapan ng panahon natin ngayon. Nahula pala yan. No? Ay didoble ang iyong tawag doon, ang iyong galak. No? Kasi may mga tao na kung saan, salamat, nalaman kong panahon ko na yan pala ay mga bagay na yan ay hindi na sa Diyos. Ayan, bahagi ng batas na marka ng hayop, halimbawa sa ganung bagay. No? Pero yung iba, wala naman silang narinig na mensahe, pero sinampalataya nila. Pero gaano kasarap yung hinula din ito at nagkaroon ng katuparan. No? 'Di ba? Mas masarap yung iyong pakiramdam, yung itawag doon, yung at mayroon kang sinasampalatayan na alam mo na tinatayuan mo ay hindi saganang sayo lang. No? Na pinagtitibay pala ito ng Panginoon na mula sa kanyang salita. No? Na kung saan hindi pwedeng papabulaanan dahil ang lahat ng mga tinatayuan mo at pinapaniwalaan mo, pinagtibay ng Diyos sa huling araw na to. Doon mo sasabi ng iyong tinatayuan ay pinagtibay ng Diyos na mula sa kanyang salita. Pero yung kanila nagsasabi sila na mali daw yung aral patungkol dito, pero wala naman sila pinagtitibay, panunuya lang ang kanila. Mali daw ang batas na marka ng hayop sa huling araw na to. Na hindi raw yan totoo. Tapos wala naman silang pinagtitibay, paano nila papanilaan? Panunuya lang ang kaya nilang gawin. Pero samantalang ang mga totoong anak ng Diyos, meron silang may harap na mga saksi sila, bukod sa saksi ng panahon ng kinakabuhay nila, meron silang mga kasulatan na maitatapal o mapagtitibay na ito sinabi ng propeta at ito sinabi ng banal na kasulatan. No? Kahit nga lang Revelation 13, di lang maintindihan kahiya-hiya na sa loob ng end time message, tapos di lang maintindihan ng Revelation 13. No? Buksan nga natin, saglit lang, bago tayo dumako sa ibang bahagi. Tira mo sabi nila, spiritual na mga bagay lang to. No? Tingnan mo yung kamangmangan nila. Sino pa nagmamataas sa kanilang sarili na iba na raw sila sa denomination, hindi na raw sila kagaya ng mga denomination, kasi mayroon silang propeta, kagaya ko na may propeta, tapos nasa mensahe sa ilang panahon, kagaya ko na sa mensahe ng uling panahon, nasa end time message sila, kagaya ko nasa end time message din naman. Pero nahati itong dalawang to. Yung iba walang unawa, yung iba may unawa. Kasi lahat sila nagbibigay ng sarili ng kahulugan, sabi pa ng Biblia. Gumagawa sila ng sarili ng pagkakahulugan sa salita na hindi naman yung sinabi ng salita. Kita mo, ito na lang, mababaw na lang to, hindi pa nila maintindihan. Kaya ganun din nangyari sa aral nila sa Godhead No, ginawa nilang tao si Kristo. Alam mo ba, merong iglesia na manalo rito sa loob ng end time message? End time message, pero iglesia ni manalo. Tao si Kristo. Yung iba naman dahil natuklasan nila ang si Jesus ay Panginoon, tapos yung Ama Panginoon din. Kaya ginawa nilang two Lord. Panginoon si Ama, Panginoon din si Anak. Samantalang sabi ng kasulatan, liban sa akin wala nang ibang wala nang Panginoong liban sa akin. Bakit gagawa pa kayo ng ibang Panginoon? Ba't kayo nagtutulord kung isa lang naman talaga ang Panginoon? Kita nyo? Kaya talikwas talaga sa sinabi ng kasulatan. Kagaya rito rin, sa Revelation 13:16, magbibigay lang ako ng limbawa kung paano nila ito ginagawa ng sariling kahulugan. Sabi ito, ang lahat ng maliliit at malalaki, mayayaman at dukha at mga laya, ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanang kamay sa noo, at huwag makabili at makapagbili ang sinuman. Mayroong mga tanda sa makatuwid ay pangalan ng hayop bilang kanyang pangalan. Ang pangalan na tinutukoy nila rito, yung mga denomination na aral daw na mali. Samantalang sila mismo ang gumaganap ng aral na mali na mismo. No? Tandaan nyo, mayroon tinatawag na spiritual na marka ng hayop sa pagtanggi sa salita. Pag mali ang aral mo, tama naman sinasabi nila, marka ng hayop yun. No? Mayroon po tinatawag na literal na markahan ng hayop na sinasabi ng propeta. Iba ang marka ng hayop sa spiritual, iba ang markahan ng hayop sa literal. No? At kailangan maganap yun para ikay malaman mo kung ikay talaga nakatayo sa salita ng iyong tinatayuan. Doon ka susubukin sa markahan na literal upang malantad ang iyong totoong saloobin kung ikaw talaga ay pinipighati mo talagang Espiritu Santo o hindi. Kasi maaring sa spiritual magtago ka na may marka ng Diyos, pero ang totoo naman, tinatanggihan mo naman talagang salita. Saan sila malalantad na peke sila? Pag sinubok na ang buong daigdig sa buong sanlibutan na hindi pala sila tumatayo sa salita ng Diyos.
dahil madidiwag man sila. Tayuan ang salita ng Diyos. Ang taong diwag tayuan ang salita ng Diyos, hindi ay sumasampalataya sa salita. Pag hindi ka sumasampalataya sa salita, may marka ka ng hayop. Ang marka kasi ng Diyos ay pagtayo sa salita. No? Ituloy natin sa 18. Dito ay may karunungan, ay sabi nito, at ang huwag makabili o huwag makasino makabili, merong tanda sa 17 tayo. Sa makatuwid ang pangalan ng hayop bilang ng kanyang pangalan. No? Sabi nila, ang Revelation 13 daw ay tungkol yan sa mga aral na mali, mga denomination na labas sa mensaheng ito. Ginagawa kasi nilang grupo. Yung wala sa grupo ng ito ng end time message ay marka ng hayop yan lahat. Tapos karamihan dito sa loob ng end time, sila pang tumanggap ng chip sa kanyang balikat. Kita mo? Kaya nga hindi pwede magmataas eh. No? Ibababa ang nagmamataas. No? Kita mo, malinaw ang binabanggit ng Biblia, binabaluktot nila at ang huwag makabili. Upang makabili ang sinuman kundi magkaroon ng tanda. Huwag makabili. O makabili ang sinuman. Literal na bili yan, hindi yan pwedeng makakabili ka ba sa spiritual? Ang marka ng hayop ay spiritual sa pagtanggi ng salita. Saan ang tindahan doon? Walang tindahan doon sa spiritual, kundi sa literal yan. No? Ngayon, bakit kung gagawin natin itong literal, bakit hindi na sila makabili at makapagbenta? Kasi nga, ginawang batas, ang batas ng marka ng hayop. Kung bakit hindi ka na makabili at makabenta, kasi ginawa na siyang batas. So sa makatuwid pala, ang marka ng hayop sa spiritual, sa pagtanggi mo sa salita, ay hindi mo yan maitatago. Talagang pagdating ng kagipitan at panimulan ng kahirapan, ay yun din ang kikilos mo at madidiwag ka rin tayuan ng salita at pagtatawag doon at hindi ka, pag dumating araw hindi ka na makabenta at makabili, no, sa pagsukdulan ang marka ng batas ng mga hayop ay dumating na sa Great Tribulation, no, at doon makikita ang iyong sarili na nakakabenta ka at nakakabili kasi mayroon kang tinanggap na larawan ng hayop. Bakit makikita mo sa Panginoon, bakit yung iba hindi makabenta, hindi makabili? Hindi nila tinanggap ang larawan ng hayop. Yung literal, ginagawa nilang spiritual para maitago nilang kanilang sarili. Kita mo? Traidor. Ang Biblia na mismo nagsasabi, pag literal tuloy, ayaw nyo tanggapin. Pag spiritual tuloy, kita mo pag ang Biblia nakatago sa spiritual, gagawin nilang literal. Pag ang Biblia nakahayag sa literal na pagbasa, gagawin nilang spiritual. Kita mo yung ginagawa ng ibang mga ministro dyan. No? Ni huwag makapagbenta sino man kundi siya mayroong tanda ng makatuwid ay pangalan ng hayop. No? Yung tanda rito sinasabi, yung batas ng marka ng hayop na tinanggap mo. Meron kang larawan na tinanggap. Ano yung larawan na yan? Mamaya dadaan natin isa-isa yan. Subaybayin muna natin ang pagkasunod-sunod ng ating topic sa gabing ito. Ang gagawin natin dito sa gabing ito ayon sa 2 Samuel 7:25. At ngayon, Panginoong Diyos, ang salita ng iyong sinalita tungkol sa iyong lingkod ay tungkol sa kanyang sambayan ay yung pagtibayin. No? Hayaan niyo munang pagtibayin ng Panginoon ang kanyang mga salita sa gabing ito. No? At yung gawin gaya ng iyong sinalita. No? Hindi tayo magbabawas, hindi tayo magdadagdag kung ano yung kanyang sinalita. Sabi nito, gawin. At iyong gawin, gaya ng iyong sinalita. No? Sabi rito ng propeta, 1963, no? Sa mga baguhan dito, at tatawag doon ng mga bagay sa hindi pa alam kung bakit may propeta tayo. Hindi lahat po tayo may propeta, hindi lang po kami. Para sa lahat yan. No? Kasi nasa Bible yan ang kaganapan ng Revelation 10:7. No? Palibasa yung mga ibang relihiyon nagkakaroon ng grupo, aral natin to. Aral nyo yan, sa inyo lang yan, sa amin to. No? Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang nakasulat. Ang Biblia po ay kompleto yan. Ang Revelation 10:7 ay nasa Bible. Ibig sabihin, pag may Bible ka at ibang paniniwala mo tapos nire-reject mo ang Revelation 10:7, ibig sabihin nagbabawas ka. Pag tinanggap ang Revelation 10:7, ibig sabihin tinatanggap mo rin ang mensahero sa huling panahon ito. Pati Malakias 4:4. Ang Malakias 4:4 ay katapwaran ng ang ibabalik tayo sa aral ng ating unang magulang, no? Sa aral ng ating unang magulang. Ano ba yung aral ng ating mga magulang? Si Jesus, sa mga apostol. Back to the apostolic doctrine, no? Kaya sabi rito,
Meron tayong sinabi ng propeta rito na 1963, ang pagsira sa pagitan ng 7 kapanahunan ng iglesia. Pasensya na kayo, medyo maingay. May nagbibideo okay rito. Ginugulo ako kanina pa niyan eh. Kaya nga nilagay ko sa Friday yung gawain para hindi ako maistorbo kasi yung mga nagsisikad-sikad dito dumadaan sa highway, ang lalakas magpatugtog, nagtatambay. Tapos nilagay kong Friday. Tapos ito na naman, video okay sa likod ko pa mismo. Pero pray nyo, ito yung mga topic ko talaga lagi akong ginugulo. Noon pa yan, napansin ko yan eh. Sabi rito, 1963, ang title ay ang pagsira sa pagitan ng 7 kapanahunan ng iglesia at ang 7 tatak. Sabi rito sa page 37, ang ikapatong anghel ay nagsimulang tumunog. No? Ang ikapatong anghel, yung tinatawag na anghel dito, minsahero yan. No? Hindi yan literal na anghel, may pakpak. Ang salitang anghel na tinutukoy dito, yung minsahero sa bawat kapanahunan. No? Susunod yan, topic natin yan. Makukulaan sa oras kung isa-isahin natin yan. Tungkol lang muna tayo sa ating pag-usapan sa gabing ito. Sabi ito, ang ikapatong anghel ay nagsimulang tumunog. No? Ano yung tunog niya? Yung mensahe. At niriyan ang mensahe na isulat doon sa nakuha natin sa tape. No? Di ba wala nang propeta? 1965 namatay siya physically. 1965 pa. Ang mensahe niya rito ay 1963. No? At nakikita natin sa huling araw nito ang kanyang mensahe nasa booklet na, no? Ayan, nasa libro na, tapos nasa tape, nasa audio, oh. At nasa memory card na ngayon, yung iba nasa tablet na, no? Ayan siya, yung mensahe niya patuloy pa rin umuugong. Ang ikapatong anghel ay nagsimulang tumunog at nariyan ang mensahe na isulat doon at nakuha natin ito sa tape, sa aklat na forma. Yan, sa ating panahon pinapangusap. Ngayon, sa simula sa pagtunog ng mensahe, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos. Kita nyo, sa panahong iyan. Yung hiwaga, ibig sabihin, yung kanyang hiwaga, yung mga bagay na dapat mailantad na magkaroon muna ng katuparan bago i-ignore. Yung iba nagsasabi na may mga bago ng hiwaga, panis na raw ang mensahe ng propeta, pero hindi na naman yung pinapaniwalaan yung hiwaga na nabuksan sa panahong ito bilang pagiging saksi. Nalantad sa kanilang harapan na nagkaroon muna ng katuparan bago mo i-ignore ang salita ng propeta at ibaliwalain nyo, tiyakin mo muna na nagkaroon katuparan sa iyong panahon. Hindi mo pwedeng itakwil ang mensahe ng propeta kung hindi ka muna tiyak na nagkaroon ng katuparan sa iyong panahon. Tapos gagawa ka ng panibagong hiwaga, hindi ka pa nga tiyak na nagkaroon ng katuparan sa iyong panahon. Ang ikapatong anghel ay nagsimulang tumunog at nariyan ang mensahe na isulat doon at nakuha natin ito sa tape, sa aklat na forma ngayon. Sa pasimulan ng pagtunog ng mensahe, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos, kita nyo, sa panahong iyon. Dapat daw pala matapos. Sabi nila, ang mensahe ay nag-close na 1963. Tapos na ang mensahe ng propeta, 1963. Baligtad si Satanas lagi eh. Ang pagtunog ng mensahe, ang pagbubukas ng selyo, 1963. Binuksan. Sila naman sinara. 1963, nagsarado ng selyo kasi binuksan na eh. Sa kanila, pag binuksan ng selyo, ayun na rin ang pagsasara. Kaya gumawa na sila ng panibagong hiwaga ngayon kasi nagbukas na pala ang selyo ng propeta 1963. Kaya ngayon, may bagong hiwaga na raw na sinasabi nila, doon daw pinahayag sa fivefold ministry na wala doon sa propeta. Kung simon yung mga to, no? Talagang gumagawa sila ng sarili ng aral nila. Samantalang sinabi rito, no, sa pasimulan ng pagtunog ng mensahe, ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos. Kita nyo sa panahong yun. Tatapusin niya palang hiwaga sa paanong paraan. Marjeho, narinig ko na yung mga mensahe niya, paulit-ulit na lang, 1,000 book ng propeta, narinig ko na. Sa anong paraan na dapat matapos? Akala nyo kasi yung mensahe, yung marinig nyo at nahayag sa inyo, hindi nyo tinitingnan yung iba. Mayroon pa bang pinakahuling hirang? Oh, kaya kayo nagkukulong na lang kayo sa mga church nyo. Hindi nyo na pinapahayag sa mga huling mga tawag doon, mga huling binhi. No, hindi na humahayo. No, hindi na pinapalaganap ang mensahe sa huling araw na to para sa makarinig pa. Dapat yan matapos. Marinig pa yan ang pinakahuling binhi. Ngayon, ano pang isang tanda na dapat siya matapos sa panahong yun? Pag nagkaroon ng kaganapan yung sinabi ng propeta sa inyong harapan. Pag nagkaroon ng kaganapan ng hula ng propeta, ayun ang tanda ng kanyang sinalita ay natapos na. Patapos na nga eh.
Ang problema, hindi nyo nakita. Kaya gumagawa kayo ng panibagong hiwaga na wala namang hiwaga na. Tapos na ang hiwaga, binuksan na 1963, wala nang susunod na hiwaga. Ang dapat na lang, dapat matapos at magkaroon ng katuparan. Ang trabaho po ng mga ministro ngayon ay 2 Samuel 7:25. At ngayon, Panginoong Diyos, ang salita ng iyong salita ay tungkol sa inyong lingkod, ay tungkol sa kanyang sabayan, ay inyong pagtibayin. Ayun ang trabaho ng mga ministro ngayon, pagtibayin ang sinalita. Hindi magdagdag ng panibagong revelation, hindi magdagdag ng panibagong hiwaga. Ang trabaho ng mga lingkod ng Diyos, pagtibayin ang sinalita ni Jesus, sinalita ng propeta, sinalita ni Pablo. Kita ng mga bagay na yan sa kanyang mga lingkod sa huling araw na to. No? Kung paano ginawa ni Jesus, pinagtibay niya ang mensahe ni Isaiah sa panahong yun, pinagtibay ni Jesus, ang salitang ito ay naganap sa inyong harapan. Jesus Christ, the same yesterday, today and forever, si Jesus pa rin sa kanyang salita, sa kanyang mga lingkod. Ang hinula ng propeta sa huling araw nito, pagtitibayin ni Jesus sa kanyang mga lingkod, ang kasulatan ito ay naganap sa inyong harapan. Ngayon, kung wala kayong Jesus sa inyong kaligitnaan, sa inyong puso, hindi nyo kayang sabihin yan. Ang kanya lang sabihin, tapos ng hiwaga ng propeta, may bubuksan kaming panibagong hiwaga. Hindi nyo kayang pagtibayin, ang kasulatan ito ay naganap sa inyong harapan, kasi hindi nyo naman talaga nakita eh. Paano nyo masasabi yun? Ang kasulatan ito ay naganap sa inyong harapan. Paano nangyari? Sige daw. Paano? Wala, hindi ko alam. Ano nangyari? Wala, hindi alam. No? Kaya gagawa na lang sila panibagong hiwaga ng sariling kanila. No? Ang pagpapatibay ng kasulatan ito ay naganap na sa inyong harapan. Meron kayong makikita na realidad sa binitawan. Si Jesus, si Isaias, ang binitawang salita na hindi pa nakikita na si Jesus sa darating. Yung dumating na si Jesus, siya ang realidad na Jesus na nakita na sa kaligitnaan ng mga tao. Ngayon naman, sa ating realidad ngayon, yung binitawan ni Jesus at binitawan ng mga propeta sa bawat kapanahon, pati sa ating propeta Branham, yung binitawan yung mensahe sa huling araw na to, dapat maging saksi tayo sa panahong ito. Yung binitawan na salita ay makita nating realidad na nangyayari ito sa ating kapanahunan. Dapat maging saksi ka sa panahon mo. No? Kung nariyan si Jesus sa iyo. No? Ikaw din